Good day everyone and welcome to my YouTube channel. At syempre ito ang aking YouTube channel na walang iba kundi ang Simplicity. At syempre, welcome to my new subscribers. At syempre sa mga nanonood ngayon, thank you so much for watching. And for those of you guys who haven't subscribed to my channel yet, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell so that you'll be updated to my next video, okay? So today, it's actually Thanksgiving Day, and I would like to say happy Thanksgiving Day to all of you. We should be thankful for all the things that we have in our lives right now and just be really thankful in general. Today, our topic ay wala namang iba kundi ang katatapos pa lamang na 72nd Miss Universe edition na ginanap sa San Salvador, El Salvador. At syempre, I would like to congratulate the entire country of El Salvador for having such a successful Miss Universe competition. Thank you so much for all of you and kudos and more power to El Salvador. It was such an amazing show and the stage was such a phenomenal. It was beautiful. It was gorgeous. Anyway, today we are going to talk about the 72nd Miss Universe kung saan marami ang naganap doon. Maraming mga kaganapan at maraming mga lumutang sa social media na mga memes. Maraming lumabas na mga kung ano-ano, maraming lumabas na mga parang mga, hindi ko alam kung chismis o kung totoo ba. So guys, ngayon pag-uusapan natin yung mga ilan sa aking mga nakalap sa social media. At syempre, let me know kung gaano nga talaga ka-accurate yung mga lumalabas na mga chika na mga hanash sa social media about the Miss Universe. Kasi marami tayong manakita mga, especially ang ating mga Filipino fans ay talaga naman nadismaya dahil sa hindi pagpasok sa banga ni Michelle D sa top 5. So guys, tulungan ninyo ako para nga pag-usapan natin kung talaga bang accurate or reputable ba yung mga sources na pinanggalingan ng mga iba't ibang mga issue na naganap sa 72nd Miss Universe. Pag-usapan natin yung unang-una kung saan may lumabas sa social media na inilabas ng isang parang page sa El Salvador na ang pumasok sa top 5 ay hindi si Miss Thailand, kung hindi si Michelle D ng Philippines. Kumbaga ipinost nila ito sa kanilang platform, tapos bigla daw itong binawi. So, yun nga, maraming lumabas na mga kuro-kuro. Ay, naku, talaga namang niluto. Talaga ng may cooking show ang 72nd Miss Universe. Kasi una, inilabas daw si Michelle D, tapos biglang pinilitan ni Miss Thailand. Diba? So hindi ko alam kung gaano ka-accurate or kung gaano ka-reputable yung source na yun na inilabas nila na si Michelle D ang part ng top 5 at hindi si Miss Thailand. So parang in their part, kung totoo mang yung nangyari na yun, napaka-irresponsible naman, di ba? Kasi alam naman natin lahat na ang buong mundo, lalong-lalo na ang Pilipinas, ay talagang 100% itinutuon ang puso at damdaming pagdating sa Miss Universe. So maraming nadismaya. So sana naman, next time, pag ganyan mga eksena ang naganap, wala munang mga ganyan. Wala na muna sigurong pangungunahan yung organization itself na kung sino ang top 5 na ang pumasok sa top 5. Kasi para maiwasan yung mga ganito, mga bagay-bagay, di ba? So, ayun na nga. So, pinalitan nila yung picture agad-agad daw. So, tinake down nila. So, guys, let me know kung gaano ka-reputable yung source na yun, kung totoo ba talaga siya, di ba? At syempre sa inyo guys na hindi pa nag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para tuloy-tuloy ang ating pagkabunggacious. Okay. So, ang next naman, kasi pagkatapos ng top 10, triname down nila ito sa top 5 nga, di ba? So, hindi ko alam kung ang kanilang naging criteria sa top 5. Hindi ko alam kung naging back to zero ba ito, kung after the evening gown competition o pinagsama-sama nila yung gown at saka yung swimsuit performance para mag-conclude sila for top 5. So hindi ko alam kung yun nga ang nangyari. So when it comes to the gown competition, gustong-gusto ko yung gown
ni Michelle D dahil unique para sa akin. Kasi nung nakita ko yung mga gown ng ibang mga candidates ay talaga namang the usual, sexy, kinang-kinangan, talaga namang sabog na sabog sa stage pag nakita mo yung mga gown ng ibang mga candidates. Tapos kumikinang, shining, shimmering, splendid ang mga eksena ng mga gowns nila, slit kung slit ang labanan. Tapos pagdating kay Michelle, black siya, tapos kakaiba yung yung design, lalong-lalo na sa upper body. Talaga namang makikita mo yung mga lines, yung mga para siyang mga drawing sa skin ni Michelle. Inspired yung kanyang gown sa natitira na lamang na mambabatik ba yon? Mambabatik sa Benguet. Maganda siya kung sa maganda. Kumbaga, sa mga judges, kung ako yung isa sa mga judge, ipapasok ko talaga sa banga si Michelle. Top 5 siya kaagad-agad kung gown lang ang pinag-uusapan natin. Kasi para sa akin, naintindihan ko yung konsepto. May pinagmulan kung bakit gano'n yung pattern ng gown niya. So marami akong narinig na mga hanash sa social media na ang sabi nila, masyado daw madilim yung kay Michelle. Siya lang yung nag-itim. So parang hindi maganda daw yung impact sa mga judges. So hindi ko alam kung gaano na-apektuhan yung mga judges sa kanyang gown. But para sa akin, kung ako ang judge, ipapasok ko talaga si Michelle sa top 5. At saka siguro ang isa sa mga naging problema talaga sa gown ni Michelle kung bakit ganun ang pagkaka-interpret ng mga judges, ng mga dayuhang judges. Kasi sa ating mga Pilipino, kilalang-kilala kung saan in-inspired yung gown ni Michelle. Pero sa mga banyaga ng mga judges, hindi naman nila kilala yung pinag-i-inspirean ng gown ni Michelle. So, mahirap talaga ma-establish yung konsepto or yung inspiration nung kay Michelle. Kasi unang-una, she only have like probably less than 1 minute to showcase the gown. At syempre, narinig nila yung concept, narinig nila yung pangalan kung kanino inspired yung gown ni Michelle, but then again, hindi naman talaga rin nila kilala. So, wala silang time to Google kung tingnan kung sino ba yung tao na yon. But siguro kung meron silang time para makita yung inspirasyon ni Michelle, it could have been a different impact kung talagang kilala siya sa buong mundo ng karamihan. Kaya lang, yun ang nakita kong problema na nahirapan sigurong i-establish ng konsepto ng gown ni Michelle sa mga judges, yung inspiration, kasi nga masyadong maiksi lang yung time para, alam mo yun, para i-showcase na yung gown. Yun lang ang naisip ko kung bakit hindi nila ipinasok si Michelle. Ang sinasabi pa nga ng ibang mga tao ay, it's so impossible na hindi nila pinasok si Michelle D sa top 5 kasi ang dami niyang award. Fan vote, tapos Voice for Change, tapos yung isa pa, Spirit of Carnival. So, para sa akin, hindi ko alam kung yun ay talagang may puntos sa top 5 para ipasok siya sa top 5, why not? Kaya lang hindi natin alam sa Miss Universe organization kung talagang may puntos ba naman yung mga awards siya talaga. Baka naman wala talaga, di ba? At saka isa pa, gaya nung Spirit of Carnival, usually ang namimili talaga niyan ay yung may-ari ng organization. So, for example, yung Spirit of Carnival, ang nagustuhan talaga nilang panalunin o tumanggap ng award, walang iba kundi si Michelle D. So, baka wala naman talagang bearings yun para pag pumasok siya sa top 5. So, yun lang ang naiisip ko. Kaya hindi siya talaga pumasok sa top 5. But then again, alam mo yun, maganda na rin yun, nakatatlong award siya. And besides, I am so proud of Michelle kasi naibalik niya na naman ang Pilipinas sa pinakarukrok kasi naipasok niya tayo sa top 10 again, pasok na naman tayo sa mga eksena pagdating sa Miss Universe. Kasi di ba alam naman natin last year na hindi gaanong maganda ang naging resulta nung kay Celeste. So anyway, I am so happy about the outcome. Hindi na masama. Habang nag-live streaming ako nung araw na yun, nakita ko yung mga comment ng mga tao. So ito yung mga iba sa mga comment lang na nabasa ko na i-share ko sa inyo. Sabi nung isa, sad kami sa result ng pageant. Pinaka-worst pa dahil sa bagong pamamalakad ni Akla. Tapos si Catriona dapat busalan din sa bibig niya. Kaloka, hindi na mag-gets yung mga pinagsasabi. Hindi na daw mag-gets yung mga pinagsasabi ni Catriona kasi ang bilis magsalita, di ba? So, yun ang isa sa mga comment ng ating mga live audience during my streaming. So, ang isa pa,
sa mga comment na nabasa ko na pinili ko lang naman, sabi niya, ay El Salvador. May dayaan na naganap sa nag-post ng Miss Universe El Salvador ng top 5 at kasama ang Philippines pero dinilit daw. Ano ang nangyari? So, yun nga, sinabi ko nga sa inyo kanina. So, hindi natin alam ang ano ba to, ang accuracy nung post na yun. So, ito'y magiging kuro-kuro na lamang sa ngayon unless meron talaga magsalita sa kanilang organization, di ba? At sa aking nakita mga comment ay, syempre, after a year, sabi niya, totoo ba Thailand ang may-ari ng Miss Universe? So, ang lola mo, hindi alam kung sino ang may-ari ng Miss Universe ngayon. Sino nga ba may-ari ng Miss Universe this year? So, ang lola mo, siguro hindi madalas nanonood ng Miss Universe at ngayon lamang nakapanood pagkatapos ng mahigit sa isang taon. So, ayan po, ang may-ari po ng Miss Universe ngayon ay walang iba kundi ang taga-Thailand siya, okay? Taga-Thailand po siya. So, yes, taga-Thailand ang may-ari ng Miss Universe this year. But hindi po totoo na isang buong nation ng Thailand ang may-ari ng Miss Universe. Isang Thai national ang may-ari ng Miss Universe. So, yan lamang ang iba sa mga nabasa ko sa mga komento ng ating mga subscribers at ating mga viewers. So, para sa akin, alam mo na surprise talaga ako kay Australia. Although maganda siya, pero hindi ko talaga siya. It seems like para sa akin, merong pang mas dapat pumasok sa kanya. Kasi yung sagot niya naman so-so lang. Pero, in a way, ganun talaga ang pageant. So, minsan talaga it's a matter of luck lang talaga, di ba? Minsan isang puntos lang yung diferensya, makakapasok ko na sa banga ng top 3. So, anyway, pagdating sa Q&A, para sa akin talaga, ang may pinakamagandang sagot pagdating sa top 3, para sa akin walang iba kundi si Miss Thailand. Siya talaga para sa akin ang mas may pinakamagandang sagot compare kay Nicaragua. Hindi ko sinasabing masama yung sagot ni Nicaragua, kaya lang para sa akin, mas gusto ko yung sagot ni Miss Thailand. Talagang compose siya nung sinagot niya yung tanong at confident siya, walang pa-keme-keme, pa-karot-karot, kung ano-ano man, talagang sinagot niya direct to the point at kampante siya during the Q&A. But then again, syempre ang nanalo nga ay walang iba kundi si Miss Miss Nicaragua, si Shanice Palacios ng Nicaragua. Congratulations to the entire country of Nicaragua. Finally, after in forever, you finally got your first Miss Universe. Good job, Shanice. At syempre, when it comes to Shanice, sabi nga nila, yung concept daw nung gown ni Shanice na nakikita ko ay, parang yung suot ni Mama Mary. Hindi ko rin alam kung ang accuracy kung talagang kay Mama Mary inspired ba talaga yung gown ni Miss Nicaragua. But anyway, it's a unique gown as well. Syempre, para mawala na rin yung mga kuro-kuro, nakita naman natin sa social media na isa si Michelle D sa kasama dun sa Mexico. Kasi sa Mexico gaganapin ang Miss Universe next year. Wow! Viva Mexico! Sana makapanood tayo sa Mexico. So, nakita naman natin sa isa si Michelle D, sa Miss Philippines na nasa Mexico, kasama yung ibang mga candidates para na rin siguro sa promotion ng Miss Universe 2024 na gaganapin nga sa Mexico. So, nakita natin yung bonding nila at syempre nakita rin natin sa social media na nakita naman natin na ang dalawang contestant, si Miss Thailand at si Miss Philippines, ay okay naman ang relasyon nila. Minsan talaga yung mga fans lang yung nagpapagulo, nagpapaaway-away sa dalawang country pagdating sa beauty pageant na ito. Pero nakikita natin sa social media yung closeness nila, yung bonding nila at nakita nga natin na meron isang video na kumakalat na medyo, alam mo yun, na medyo hindi naman nag-aasaran, parang nag-aasaran nag-aasaran sila in a sweet way. Alam mo yun? So, ang cute. Tapos yung isa pa nakita kong picture ay nakita ko na nagbabanding silang dalawa at medyo pauwi na si Miss Thailand sa country niya. So, hindi ko alam kung kailan si Michelle babalik sa Philippines. So, meron silang picture sa room na, alam mo yun, parang nagbabanding silang dalawa dun sa room. So, nakita ko maganda naman yung pagsasama nilang dalawa. So, all in all, at the end of the day, I feel like Miss Thailand and Miss
and Miss Philippines have like this friendship that they found and like that would last forever. Hopefully it would last forever. So at the end of the day, congratulations for both of you for finding each other new besties, right? So, congratulations, you guys. So, antabayanan ng aking next video para sa mga susunod na mga Miss Universe, ng mga pageant hanash to my next adventure. Don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell so that you will be updated to my next video, okay? Bye for now. Of course, it's simplicity because simplicity is beauty. Charot! Bye-bye!